Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, digital TV at social media platforms. Kinukumusta din po namin ang mga kababayan natin sa Israel at Iran. Sana po tuloy-tuloy na ang tigil putukan dyan at naway kayo ay safe at malayo sa panganib. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Huling linggo ng Hunyo, katapusan na ng Men's Health Month. Sa mga nakaraang linggo ay binigyang focus natin ang mga medical conditions na madalas maging issue o problema ng mga kalalakihan. Ang mahalagang mensahe natin ay pagtugon sa panawagang prevention is better than cure. Ngayong araw, tatapusin natin ang ating Men's Health Month series sa isang napakahalagang usapin. Paano nga ba tumanda ng malusog, masigla, at may dignidad? Maraming lalaki ang takot sa ideya ng pagtanda, takot mawalan ng lakas, ng gana, o ng saysay. Pero ang totoo, pagtanda ay isang biyaya. Ang tanong ay, paano natin ito haharapin ng maayos? Ngayong araw, mapalad tayo na muling makasama ang isang dalubhasang internist at cardiologist at mas kilala rin bilang isang independent health advocate. Ang kasangga ng mga Pilipino para sa masaya at malusog na bansa, let us all welcome ang ating suking guest expert, si Dr. Anthony C. Liachon. Magandang araw po, Dr. E. Magandang araw, Teacher Ellie, at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, ng mga health checkers. Magandang araw po sa inyong lahat. Dr. Tony, simulan na po natin ang ating kwentuhan. So sa mga previous episodes ngayong buwan ng Hunyo, ay natalakay natin ang karamdamang naapektuhan ng ating mga kalalakihang health checkers. So pag-usapan naman natin, Dr. Tony, ang isang topic na napapanahon para sa dumadaming kalalakihan na tumatanda. Isang kondisyon na hindi maiiwasan. So ang unang tanong, Dr. Tony, papaano nga ba tumanda gracefully? Well, mahirap na tanong kasi hindi aware ang mga tao na tumatanda na sila kasi wala naman nagsasabi niyan eh. Unless otherwise, may mga tao magsasabi tumatanda ka na. So dapat recognizable mo na tumatanda ka. And last year actually, dun sa paghahati ng taon, my eldest son 35. This year I'll be turning 65, no? I'll be turning 65 and ang lifespan ng Pilipino ay 71.79. So roughly it's about 72. Ang pinakamahaba ang buhay sa buong mundo ay Japanese na umaabot ng 85. And other countries in Southeast Asia ay Hong Kong 84, Singapore, nakalank din dyan Malaysia, Thailand. Sa makatuwid, among the South Asian countries, ang Pilipinas ang pinakamaigsi in terms of their lifespan. 71, ang lalaki 67, ang babae 73. So if you take the average, 71. So ibig sabihin, the question is, alam ba yun ng mga tao? Kasi kung mapapansin mo, as spate of deaths, late yan nangyari. At yan naman nalatala. If we will mention, no, lately lang si Mr. Cocoy Laurel, 72. Haji Alejandro, 71. And then Freddy Aguilar, I think 72. And then Ricky Davao at 63. And then babae naman, Jacqueline Jose at 60. And then Margarita Forres at 65. So Nora Honor at 71.
So, makikita natin, these are individuals na masasabi nating mga merong pangalan sa lipunan. So, there are a lot more na nakikita natin nawawala o namamatay biglaan kasi hindi nila alam yun eh. So, the first question, meron nung kataga na ginagamit sa Latin phrase, ang tawag memento mori, remember you must die. Pero ang question, kailan yon? So before ko sagutin how to age gracefully, alam ba ng bawat Pilipino na nandun na tayo sa vulnerable period? Because once you say senior citizen ka na, that's the hora de peligro. Ang ibig sabihin po nun nandun na ho kayo sa edad na pa-retire ka na, and then dun papasok ang mga sakit, particularly sakit sa puso, cancer, number 2 yan. Number 3, heart attack, diabetes na nagdadialysis, pneumonia, yan mga sakit. Sa mga tuwid, dapat muna may self-awareness ang Pilipino that the lifespan on the average, kung wala kang gagawin, is 71. Aging gracefully is another thing kasi it will take a lot of effort. Ang una muna, malaman mo na nandun ka sa bracket na pwede ka nang mamatay, and therefore, gagawa ka ng paraan to recognize whether you are at risk of developing problems. Kasi some people, bigla na lang nalulungkot na nawala na sila. So, yan, lately, si Mr. Samboy Lim, no? If you remember, nag-basketball, then 10 years, then I think 60 rin siya nawala. So, si President Aquino died at age 61, diabetes na may kidney failure. Ang magaling na King of Philippine Movie, 61. So, ina-analyze ko yun eh. And meron ako mga kasagutan tungkol dyan on how you can actually live longer and live gracefully. But it starts po na with the recognition that people above 60 ay vulnerable. So, you have Teacher Ellie, first quarter of your life, 1 to 25, which is based on your academics, yung pag-aaral. Ang second quarter is about your stability sa job, materialistic like bibili ka ng kotse, bahay, and establish a family. But once you enter the third quarter of your life, 50 hanggang 75, that is the most precarious quarter kasi hindi ka makakaabot ng last quarter, 75 to 100, kung hindi ka makakadaan doon sa third quarter. So therefore, kailangan ang third quarter at fourth quarter ay naka-anchor yan sa kalusugan. Yan ang focus natin. Upang sa ganon, makaabot tayo doon sa edad na 80, 90, and hopefully with God's grace, 100. Kasi si Secretary Enrile, 100 years old, no? And then si Jimmy Carter, umabot ng 100, no? May nakakaabot ng 90 doon sa concept na Blue Zone na napanood natin, na i-introduce natin. These are areas in the world where people live to 90 to 100. Yan yung mga areas sa Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, Loma-Linda, sa California, Icaria, Greece, Costa Rica, Nicoya Peninsula. So, may mga lugar na mahabang buhay, and mamaya we will explore why some people live longer than others. At yan ang ating titingnan. Una muna, perhaps, yung iisipin natin how to live gracefully, and then tingnan natin ang best practices in other areas where people live longer than most people, so that we can actually make this interview memorable, medyo emotional ng konti, for the hook, and something novel or bago to interest the public.
to age gracefully and to live longer, happier lives. Okay. So I'll stop there, Teacher Ellie, unless otherwise meron ka mga questions that you actually ask, no? Binigyan ko lang sila ng introduction on my thoughts based on my readings para sa ganon makita nilang discussion natin ay makabuluhan. Totoo po yan, Doc Tony, no? And salamat po sa pagbibigay ng intro sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon. Nabanggit nyo, Doc Tony, no, na yung self-awareness sa ating life expectancy bilang mga Pinoy, no? Yung difference po ng almost 5 years between males and females, no? Dahil po gusto natin na i-focus ang Men's Health Month ngayon, no? Ano po ba yung mga health habits na dapat gawing practice ng ating mga kalalakihan para maging malusog at mahaba ang kanilang mga buhay? Well, ang habits very important because habits determine your behavior and behavior determines your destiny. So dapat it starts with habit. I think the main reason why men live shorter than women ay dahil sa most men naninigarilyo at umiinom ng alak. Yan yung risk factors na napaka-importante that we realize. That's the first one. Number 3, marami sa ating Pilipino lalaki na hard worker. Parang kultura natin that we expect that Filipino males should be the breadwinner of the family. Not that we say that females will not work kasi sa hirap ng buhay ngayon, both male and female should work. At yung tinatawag na shattering the glass ceiling, ang ibig sabihin nun nagtatrabaho na rin ang mga babae. Pero ang nakagista natin, ang lalaki ang breadwinner. So the stress related to that, sometimes the smoking, alcohol, plus the stress. Makita rin natin ang diet ng mga lalaki. Kung umiinom, siyempre hindi mga healthy. And then kung ikaw ay umiinom, ang hirap mong mag-exercise the next day, which is important, no? Kasi kung may hangover ka, yan ang nakikita ko. And then majority, marami ako nakikitang lalaki na medyo overweight and obese. And that is important because people who are overweight and obese, they will have concomitant increase in their blood sugar. Nagda-diabetes na sila. May hypertension na sila. Cholesterol is high. Majority may fatty liver that may lead to liver cancer. Some of them, meron na rin silang mga rayuma. So, that impedes yung kanilang pag-exercise, no? Those are the things na nakikita ko na ang diferensya ng lalaki at babae in terms bakit nauuna ang lalaki magkasakit. So, sila rin naninigarilyo, natural sila magkaka-heart attack. Karamihan sila yung magkaka-cancer, lung cancer. Karamihan sila yung may stroke. Karamihan sila rin madadialysis. That we're saying that females are I would say exempted from having, meron din silang mga kaakibat na challenges, but in the hospital setting, I see more men that are sick than women sa aking palagay. Though there are illnesses na very common among women, like breast cancer is common among women and stuff. And in fact, yan ang number 1 cancer sa babae. So meron din na mga sakit na masasabi natin specific to the female population. Pero ang nakikita ko, maraming sakit ang mga lalaki sa kadahilanan ng kanilang bisyo, sa kadahilanan ng kanilang pagdodomina sa pagtatrabaho,
and then ang kanilang pagwawalang ehersisyo at sa pagkain ng masama, and then the stress attendant to working. Yan ang nakikita natin. So these are the things na my personal observation while looking at patients. And when I look at the data, Philippine data or international data, yun din ang nakikita din nila. So I think it's about time na mas maganda we discuss things so that we can prevent early deaths. We call it premature deaths. We're not supposed to die before age 72, but you see may mga 60, 61, and even 50s. Yeah, yun Teacher Eddie and mga health checkers, yun ang mga thoughts ni Dr. Liachon regarding the illnesses pertaining to the male population. Yeah. Very interesting po yung nabanggit nyo, Doc Tony, no, na talagang napakalaki ng bahagi ng lifestyle, no, sa pag-iwas sa nasabi nga ninyong premature deaths. Pero mamaya po pag-uusapan natin yung physical health, no. Pero ako po ay curious at alam ko yung mga health checkers din natin ay maaaring curious din, no. So sa dami ng stressors ngayon na nabanggit po ninyo, no, sa trabaho, pamilya, finances, gaano po ba kahalaga ang mental health sa healthy aging ng isang lalaki? Okay. Ang sakit ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang foundation ng lahat ay physical health. Ang ibig sabihin ay dapat malakas ang katawan natin. And we can only increase our physical health by mobility and exercise. And perhaps building muscles. Kasi ang susunod, mental health. Kasi if you exercise, you increase the level of oxygen and then release the hormone endorphin na nakakapagsaya ng tao. So therefore, ang physical health, ayon dun sa mga nabasa ko sa Harvard 75-year study, dun sa librong Blue Zone, ito yung Blue Zone, mobility is the most important thing. Ibig sabihin exercise. If you can lift light weights, then it will be best. And then it will improve your mental health or intellectual health. Dementia mababawasan. At the same time, blood also increases to the heart. And therefore, ang emotional health or EQ, maganda rin. So yung physical health, they call it PQ. According to the Harvard book. And then, IQ is the intelligence quotient, which is the mental health. And then, the EQ is the emotional quotient, kung paano ka makipag-deal sa tao. And the huli, yung pinakahuli, the last one, is the SQ, which is spiritual quotient. Dito yung mga tao, when they have good physical health, intellectual health, or IQ, then they have EQ. People who will reach spiritual quotient to prepare for the afterlife are basically kind. They are empathetic. They are compassionate individuals. So, malalaman mo yan if you are doing physical health and then emotional quotient and then EQ and then the SQ. So, the foundation of everything is about physical health. And physical health, ang number 1 dyan is mobility. Mobility, and then plant-based diet. No? So, based dito sa binabasa ko, at lagi ko sineshare to sa podcast, ang number 1 reason why they live longer is basically mobility. You don't have to go to the gym. Ang importante, ikaw ay gumagalaw at napaka-importante niyan. So, move naturally, no? At isang nabanggit dito, you have to have a sense of purpose. Kailangan i-alay mo siya to a greater cause para makapag-exercise ka. Sa Japanese, they call this ikigai.
Ikigai. Bakit ka gumigising sa umaga? Yun ang question. Sa Nicoya, sa Costa Rica, they call it plana de vida. Ano ba yung plan of life mo? And these two would resonate to two questions. Why I wake up in the morning and knowing your sense of purpose is actually worth up to 7 years of extra life basta may sense of purpose ka. Ibig sabihin, kanino mo inaalay ang buhay mo. So once na nahalata mo na meron kang ganong klaseng pagnanais na tumulong at a higher cause, bigger than yourself, therefore, marireach mo yun. So, yun yung mga experience natin na nagagawa. So, move naturally, pagkain na magaling, and then sense of purpose, yun ang top 3 reasons. So, merong 9 reasons to live to 90 to 100. The top 3 for clarity and memory of our health checkers, babanggitin ko na. And then mamaya, piecemeal, ibibigay ko sa inyo yung pang-4 hanggang pang-6, and then 7, 8, 9. Pero, interesting. Move naturally. Number 2, sense of purpose. And then plant-based diet. Gulay, napakahalaga po nun. Rather than karne lagi, maraming carbohydrates, no? Tayo po ay mag-shift po sa gulay. Ang dami nyo na pong mga nabanggit na tips para sa ating mga health checkers, Doc Tony. At mas lalo po namin na intindihan kung ano pa po ba yung mga pwede naming magawa para talagang kami ay age gracefully. So, nabanggit nyo po, Doc Tony, na ang dun sa 4 na mga parte ng ating health, yung physical health talaga, kung parang very basic na kailangan meron tayo. So, Doc Tony, meron po kasing mga nagtatanong dito, kailangan po ba dapat magpakonsulta ang ating mga health checkers, lalong-lalo na po ang ating mga kalalakihan? Meron po bang period na kahit wala silang sintomas o senyales, ay dapat nagpapatingin na sa ating mga doktor? Well, ideally, when you reach age 40, nagpapatingin ka na. So, they say that life begins at 40. And ang doble ng 40, 80. But rarely do we see people reaching 80. Ang kailangan tingin ko at 40, nagche-check up na. Now, some people na may symptoms, like for example, may ubo or mataas ang blood pressure or tumatain ng dugo, dapat yun earlier. If you remember, isang sikat na singer, si Jovic Baldomino, he succumbed to stroke at age 27. And then, if you remember Chadwick Boseman from the US, siya yung movie actor na gumaganap na Black Panther, if you remember. So, he perished at age 42. And then, a few months ago, we remember that Ginebra San Miguel Stargard, si L.A. Tenorio, nagkaroon siya ng colon cancer at age 37. Publicized naman yun. And ngayon siya in remission. Right? And then, ang sikat na social media influencer, si Dr. Willie Ong, nag-develop siya ng cancer, ang tawag sarcoma. And Dr. Willie Ong just turned 60. So, ibig sabihin, hindi pa siya nandun sa age sa 70. And one of the most important things na binanggat ni Dr. Willie, na babanggitin na natin ngayon, ay stress. Kasi sabi niya na stress daw siya, yun daw ang pinagmulan ng kanyang sakit. So, younger or older, stress. That brings me to the 4th reason why people live longer. Ang tawag dyan, downshift. People in the blue zone,
they don't retire but they slow down. Pag senior citizen ka na, ang tendency mo, mag-retire ka na. Hindi dapat daw. So, you downshift. Kasi ang stress kasi is a factor for chronic inflammation na mabaga yung mga arteries mo. And this is related to age. Pagka stressful ka, madali ka tumanda, madali ka magkasakit. And yan, based on the pronouncement of Dr. Willie Ong, na-stress ako kaya ako nagka-cancer, which is true. That's why what the world's longest living people have done are routines to reduce stress, and that is exercise, eating healthy, social networking. They go to activities that would make them happy. Let's say walking, praying, faith nila, inaayos nila. And then, the fifth one, Hara Hachipun. This we got from the Japanese. Ang ibig sabihin nun, 80% lang silang busog. Hindi sila nagpapakabusog katulad ng maraming tao na pupunta sa buffet 101 or kakain silang marami. Ang Japanese, pupunuin lang nila, tumitigil lang silang kumakain when their stomach reaches 80% full. And they believe the 20% gap of not being hungry and full could be the difference between losing weight and gaining it. So, these are important things na binabanggit natin. So, kung busog ka na ng 80, tama na. Ang tendency kasi ng mga Pilipino at ng ibang tao, magpakabusog. Yun yung hindi maganda. And then, nabanggitan natin yung pang-5, ang pang-6 ay they belong to a group, faith-based group, community, like sa Loma Linda, Seventh-day Adventist ay ang diet nila ay healthy, kaya mahaba ang buhay nila. So yun yung 4, downshift, 5, 80% full. And then they belong to a community where people are healthy as well. Yan yung mga nakikita natin. So that maturuan natin ng bago ang ating mga kababayan. So I'll stop there kasi after articulating yung 4, 5, 6, perhaps may mga katanungan ng ating health checkers tungkol sa dinidiscuss natin. Actually, Dr. Tony, marami nga po kaming mga tanong tungkol dyan, no? At i-discuss po natin yan ng isa-isa kapag po pinag-usapan natin yung Blue Zone maya-maya. So mga health checkers, wag po kayong bibitaw. Muli po nating makakasama si Dr. Tony sa ikalawang bahagi ng Health Check Plus. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.